Kaswabe, what we have here is the JDM Momentum Sports Car. Ang nasa likod natin ay isang black na Aztek GR86. Pero nice ko munang i-shoutout ang ating tropa na viewer and subscriber na si Film Classic PH. If you need a classic film camera, you should visit his website dahil marami palang collection na ganyan at pwede kang mamili because it is for sale. Alam ko na ang nasa isip nyo, may mga walk-around review na tayo, pero pagdating sa test drive, wala pa. Check lang natin kung ano ang mga notable, interesting na feature ng isang GR86. At the same time, paunti-unti i-compare natin ito sa kanyang rival na sibling na BRZ, which one is better, and kung ano yung first generation dati kasi nakapag-review tayo niyan, full review ng isang GT86. This is the all new, maraming revised talaga dito and updated na mga features. After nun, let's get behind the wheel para kunin natin what kind of emotions, anong klase ng handling, anong klase ng power and acceleration ang pwede natin mapala sa isang bagong 2022 GR86. Kaya naman kaswabe, let's begin. Kaswabe, welcome sa ating driver cockpit ng GR86. Pero bago natin ito imaneho, pag-usapan muna natin ano nga ba yung mga interesting feature ng GR86. For me, number one is the design language. Okay, kumpara natin sa BRZ, sa kanyang joint venture na sibling na rival. Sa lahat ng side mirror, BRZ, continuation ng kanyang body panel or body color. Kung blue, blue rin yung side mirror. Kung white, white rin yung side mirror. But here, sa GR86, kung ano man ang kulay ng body, basta ang side mirror mo kulay itim. This is black on black, kaya lang hindi mo mapapansin. Pero pag white ito, black ang side mirror mo. Pag red ito, black rin ang iyong side mirror. Ang susunod na detalye, yung mga GR badging. For me, that GR badge, ramdam na ramdam mo because it is the performance icon ng isang Toyota, which is the Great Rico Suave. Ay, Gazoo Racing pala. Pero compared sa BRZ alone lang. Di ba STI yung pinaka-performance icon nila? So for me, mas ramdam mo na ginawa talaga to have its maximum character ng sports car. And kinalat ang GR na badging. Dito sa floor matting natin, dalawa na badge. Meron ka sa startup ignition na GR, then meron dun sa analog digital natin na pag ini-start up mo yung ignition na pinindot mo, maglalaro-laro yung movie doon na GR. Okay, sa steering wheel meron kang GR. Pero bakit nagkaroon tayo ng cost cutting sa manibela? What? Before, it's 86. Very Instagrammable. Pero now, ginawa mong Toyota naging general. What's up with you, Toyota? Marami ka ngang in-update pero may tinanggal ka naman. Bumawi ka rin ha. Sana naging 86 yung center cap tapos yung GR tama to. Pero yung pagiging flat bottom still hindi pa rin nila na-apply. Hindi pa rin nila siguro napapanood yung ating video. Biro lang. Kayo bahala dyan. You're the boss. Sa upuan wala nga lang GR badging. Pero anyway, marami pa yan kinalat yan. So para sa akin, yun yung sumunod. Tapos, pagdating naman sa kanyang styling, the front fascia is very masculine and talagang mararamdaman mo na astig siya, panlalaki yung itsura. Sa BRC kasi, it has that identity crisis. Okay, she doesn't know kung ano talaga ang gender niya. Para siyang may goofy smile or sarcastic smile. But this one, built for racing talaga. Diba? Napakasuwabe, pantay lahat. Doon may dimples eh. So hindi ko lang alam kung paano yung mga aerodynamics doon. Alam ko identical rin naman sila pagdating sa performance, pero let's dig in later na lang. Okay, yung side vents, I'm very good with it. Talagang wide open yung side vents natin. Pagdating sa rear fascia, you have that GR na badging, but there sa BRZ alone lang. Yun yung pinagkaiba doon. Sa design language pa rin, what do you prefer? The BRZ or the GR86? Before, it's the GR86 because it has that red stitching all around. May mga design siya ng mga panel na red. Makikita mo yung maximum sportiness niya. The BRZ as of today, okay, yung kasabay nito, yung bago, yung all new, may mga red stitching sa steering wheel, sa upuan, 'di ba? Pero blue sila naging red. Pero ito, wala kang makitang pula.
Ano nangyari? So for me, this one is less exciting yung kanyang interior. Yung mga badging lang ang kulay red, pero dito sa mga bolsters natin, nawala, naging gray. Parang, alam mo yon, naging dull siya. Talking about the wheels and tires, bago na rin siya. It's a Michelin Pilot Sport 4 and 18-inch 215 yung thickness, 40 yung sidewall, and 18-inch naman yung diameter. Kung mapapansin mo kaswabe sa likod, negative camber ito. Meaning to say, parang sakang ng konti. Kung tititigan mong mabuti kaswabe, ewan ko, may kasabihan dyan yung well, it deals about the balance of the car. And pag-uusapan natin yung kanyang set ng DRL, hindi ko lang nagustuhan dito sa all new because mas astig yung may mga cluster na LED lights sa kanyang DRL na style, pero hindi ko alam bakit ganun ang ginawa nila. Pero for me, this one is more mature and sabi ko nga, mas macho siya. Tapos you have a power bulge sa iyong bonnet para pag if you're doing your performance, alam na alam mo kung paano tansyahin yung mga nangyayari. Maraming question pagdating nga pala dito sa ating instrument cluster, yung pinaka roof liner ng ating instrument cluster, bakit raw ito Alcantara? And even dito, bakit siya Alcantara? Well, isa lang ang sagot dyan. Hindi yan ginawa para maging random lang, okay? Para maiwasan mo yung glare. Syempre, pag nagre-racing ka, hindi natin alam, or dumadrag race ka, ayaw mong masilaw, kaya even dito sa harap mo, wala siyang glare. Yun yung pinaka-specialty nyon. That for me is the number 1 design language. Number 2, the eyesight features. Pag sinabi mong eyesight, Subaru ang maiisip mo. May nakita akong article here in the Philippines, the GR86 doesn't have kung ano yung nasa Subaru BRZ. Pero meron pa rin. Alam mo kung bakit? Pag nasa left panel ka ng iyong digital na instrument cluster, you will see merong eyesight. Pero iba nga lang ang laman. Meron siyang acquisition sound, start alert, acceleration level. Hindi ko lang alam kung ano yung pinaka-use talaga niyan, pero at least meron pa rin eyesight. Plus the blind spot monitoring system nandito sa ating side mirror. You have lane keeping assist and meron kang cruise control. Maybe hindi lang ganun ka-perfect sa eyesight, pero for me at least kahit papano you get all the safety features pa rin dito sa isang GR86. Number 3, ang pag-uusapan natin, it's all about the powertrain specs ng BRZ and GR86. We are very thankful hindi ito naging 1.6 liter with turbo. Ito, coming from 2.0 liter, ginawa nilang 2.4 because ayaw nilang ma-upset ang platform ng ating Boxer or Flat 4, whatever you wanna call it. Ang horses niya 233, it's a good upgrade coming from nasa 200 lang. Kasi kung titingnan mo, hindi pa umabot ang isang dekada, at least yung upgrade ng horses natin almost nasa 30 na with 250 Nm of torque. Bakit ko nasabi? When it comes sa GTR, isang dekada na ang nakaraan. Actually, dozen of years na. Coming from 545 horses nung 2010 up until now, 2022 na 565 horses pa rin. So that's 20 horses sa loob ng isang dosenang taon. I mean, GTR is the king of JDM. Yes, it is a timeless, pero minsan nabobola na lang tayo na timeless. It's time to upgrade yung GTR. Pero usapan natin, it's the GR86. Ang 0 to 100 nito ay 5.8. Sa BRZ, 5.9. Mas mabilis ito ng 0.1. Panalo pa rin siya pag nag-drag race sila. Coming from the luma na GT86, it is 6.2. Pero alam mo kaswabe, sa tingin ko kaya nauna ito ng 0.1 kasi this is lighter ng 5 pounds. It is 2,817 pounds compared sa BRZ ngayon na 2,822 pounds. Does it really matter talaga? So sa top speed niya naman ay 216, and pagdating sa fuel capacity niya, nasa 50 or 40 liters ito. Ang ground clearance mo ay 5.1, and again, the balance is 53% sa front and 47 naman sa likod. Para sa pang-apat na pag-uusapan natin, it's all about the unit pricing. When it comes sa Subaru BRZ, syempre, they are very identical sa itsura sa labas o sa performance. Kanya-kanya silang strong and weakness na mga punto. Pero sa BRZ kasi, it's 2,619,000.
But here, the template of Toyota Gazoo Racing, it's 2,499,000. It is cheaper ng 120k. It's up to you. Pero when it comes naman sa kanyang reliability, I think at alam ko, parehas naman sila. Pero when it comes budget friendly, this one will be your momentum sports car kasi ito yung isa sa mga entry na mag-e-enjoy ka talaga compared rin sa isang Mazda Miata MX-5. At least yun yung mga baby step mo if you want performance in your life. Panglima naman, ano pang inaantay natin? Di i-test drive na natin ang isang GR86. Pero bagong lahat, this video is brought to you by Kasuabe introducing Wheel Model C2. It is simple to operate and makes tight turns to get you wherever you need to go. Impressive power that allows you to see and do more, live the life you aspire, can be disassembled for easy transportation in the trunk of any car, whether you're shopping on the weekend or traveling with your family. Model C2 can be easily adjusted from seat height and back support angle to create a comfortable driving experience. Battery is made by LG, which is flight approved and with travel certificate, can be controlled by iPhone and has full suspensions. Please check the description below for more infos and please rewind for better understanding. Maraming salamat PWD Mobility Philippines. Check their social media platforms sa Instagram and Facebook. God bless. Kasuabe, we are driving the Momentum Sports Car. Pero nais ko munang batiin ang ating Air Spencer na car freshener. Ecosa ito maraming choices yan. Pag gusto mo ng legit, huwag kang bibili online, maraming peke yan. Nandyan ang description sa baba. I have to comment muna Kasuabe. Sa kanyang instrument cluster, this is all new, this is better. Kasi yung before, magkahiwala yung speedometer and tachometer. But here, pinagsama nila sa center column and sa left side may mga stopwatch tayo, performance meter, yung gas mileage na pwede natin kunin, and sa right side naman iba naman siya, okay? And ang steering wheel natin, center cap talaga, hindi lang ako boto, pero black out yung mga door handle natin and paddle shifters. And if you want yung mga choices na pag-change ng ating mga gear selection, pwede dito sa natin, cambio, i-left side mo lang, tilt mo lang, and at the same time dito sa paddle shifters natin, may redundancy siya. Pero for me, mas okay. Naka-waste lang tayo Kasuabe, kaya medyo titingin-tingin ako. Kung napanood mo ang GT86 or papanoorin mo, actually, the ride, the handling is super nice Kasuabe. Pero ang comment ko lang doon, napakabitin talaga sa power. But here, having this 233 horsepower, saktong-sakto na with that naturally aspirated, magandang i-modify ito kasi mas magiging maganda ang sigaw ng kanyang exhaust. Very composed Kasuabe, wala akong masabi. It's all about blitz of excitement. Mas better pa ang handling niya compared sa isang Camaro na V6 and Mustang na EcoBoost. Di ko alam iba yung excitement na dinadala niya. The engagement is almost perfect Kasuabe. With a price point of 2.5 million, well, that's the average ng mga sports car na ngayon. Talagang mapapanguwi ka and head scratcher talaga. The visuals dito sa front, sa side, wala kang blind spot. Sa rear natin, talagang wide open. Medyo biting nga lang yung bubungan natin. It's very stable and responsive ng steering wheel niya. Very accurate. The brakes are good. And yung automatic pa lang yung drive natin, pero okay na yung standard. This one has 4 drive modes. Meron tayong sport, pindutin lang dito sa center console. And ayan, hindi pa siya traction off, magiging pula yung meter natin. Pero pag if you want a racetrack na attitude, i-hold mo lang yung dito, magta-traction off nga lang tayo. Then there it go, yung aviation style and rising bar ang makukuha mo. Well, this for me is very entertaining na ang nangyayari sa kanya. Magiging overtaker ito and hindi siya magpapahuli sa lahat. We have a aluminum pedals with
rubber na mga details. Pero alam mo, talagang magkapareha sila ng BRZ sa kanyang performance, and mas naging refined naman. I mean, the set of suspension pala, alam ko same ito ng platform ng first generation, pero the BRZ comes with a new set of dampers. Ayun yung pagkakaalam ko I'm not pretty sure lang talaga. Pero this one screams out 7,200 RPM up until 9,000. Mabilis na siya. Hindi ka mabibitin, wala kang mako-comment dito. Ang ganda ng ride. Again, yung steering wheel natin, hindi siya loose, hindi rin heavy. This is a desirable weight ng kanyang manibela. We need a private moment sa isang GR86 kasi it's very addictive, and parang hindi mo na siya hihiwalayan pag natikman mo ang isang GR86. So paddle shifts tayo para mag-manual. Tilt natin sa left side yung manibela. Akala mo manual shifter yung manibela natin. Galing no, parang Porsche lang. So third gear. Sarap. Woo! It's very tasteful, kaswabe. Second gear. Woo! Ang nakuha natin na gas mileage dito ay 6.3 liters per 100 kilometer. So parang dire-diretso lang kasing ginawa natin 63 kilometers ang inabot natin. Kaswabe, I will add up lang more. Sideways yung banat ng pistons natin. Pero upon idle mode, meron kang mararamdaman na vibration. Pero not too annoying naman. The outside world, NVH, yung noises, manipis lang talaga yung side window natin, kaya papasok ang ingay ng mga regular cars. Pero alam mo, bumawi sila rito, kaswabe, sa seats natin. The bolsters are very great, napakaganda ng pakiramdam sa likod. Combination of suede and leather ito. 6-way adjuster yung seats, pero manual adjustment lahat. So it is a matter of choice, kaswabe, kung ano ang gusto mo. This one is cheaper. Okay? When it comes sa kanyang appearance, for me, mas better. Pagdating sa kanyang performance naman, mas mabilis ito sa kanyang acceleration ng 0.1. Pero doon, before sa first generation, mas pinili ko yung BRZ. Okay? Pero this one, I think on the second generation, para sa akin, mas gusto ko na to. Yung mga GR badges kasi, dito ako na in love. It's a proper performance icon na in-stamp everywhere. The liters of cargo space, 175 sa BRZ, 178. New platform ng chassis doon sa BRZ, pero here, alam ko, it's the old one pa rin. Siguro some revision ng konti lang na mga mechanical sa suspension natin. Check mo na lang din yung mga JDM na mga review natin. Please get some merch para makuha natin ang optimal level ng ating channel. Pangkape lang ni Rico Suave habang nagte-test drive. Maraming salamat sa inyo. God bless. More power and more performance.